Sa maraming relasyon, ang pagtitiwala ang pinakamahalagang pundasyon. Kapag may tiwala, kayang harapin ng dalawang tao ang anumang pagsubok, bagyo at hamon ng buhay. Ngunit kapag ang tiwalang iyon ay ginamit bilang sandata ng panlilinlang, ang dating pangarap ay maaaring maging isang bangungot, nahahantong hindi lamang sa pagkawasak ng puso, kundi maging sa loob ng hukuman. Ang tiwala kapag nabasag ay parang bubog. Mahirap ibalik sa dating anyo at ang bawat piraso nito ay may kakayahang makasugat na malalim. Noong May 2018, masayang ipinagdiriwang ni Clarice Mendoza, 27 years old, at Nathaniel Cruz, 30 years old, ang kanilang ika-6 na anibersaryo bilang magkasintahan sa isang marangyang resort sa Subic, Zambales. Sa ilalim ng takip silim at sa saliw ng tunog ng mga alon, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Si Clarice ay isang Certified Public Accountant o CPA na nagtatrabaho sa isang kilalang auditing firm sa Makati. Kilala siya sa kanyang katalinuhan, dedikasyon at matalas na mata pagdating sa mga numero. Si Nathaniel naman ay isang mahusay na software engineer na may sariling lumalaking technology startup. Isang kumpanyang unti-unting nakikilala sa industriya. Pareho silang matagumpay sa kanilang karera. Parehong may malinaw na pangarap at pareho nilang inaasahan ang kanilang nalalapit na kasal. Sa loob ng 6 na taon, kilala sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya bilang isa sa pinakamatatag at huwarang magkasintahan. May bahay na silang pinaguhulugan sa isang eksklusibong subdivision, may maayos na wedding fund, may joint investment account, at may konkretong plano para sa kanilang magiging pamilya. Ngunit wala nakakaalam na habang papalapit ang kanilang takdang araw ng kasal, unti-unti ring lumalapit ang pinakamalaking pagtataksil sa buhay ni Clarice. Noong 2019, lumawak ang negosyo ni Nathaniel. Nagsimula siyang humawak ng mga malalaking proyekto mula sa iba't ibang kumpanya sa loob at labas ng bansa. Dahil dito, mas dumalas ang kanyang pagbiyahe. Mas dumalas ang kanyang overtime na umaabot hanggang madaling araw. At mas dumalas din ang kanyang pangangailangan na malaking halaga ng pera bilang kapital. Sa umpisa, normal lamang ito para kay Clarice. Bilang isang accountant, alam niya ang takbo ng korporasyon at batid niyang may mga panahong nangangailangan ng dagdag na likidong kapital ang isang lumalagong negosyo upang mapanatili ang operasyon nito. Dahil sa buong pagtitiwala niya sa kanyang nobyo, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Noong August 2019, humiram si Nathaniel ng 500,000 piso mula sa kanilang wedding fund. Ayon sa mga opisyal na dokumentong ipinakita nito, gagamitin umano ang pera para sa isang sopistikadong software project na magbibigay ng malaking kita sa oras na matapos ito. Dahil sa pagmamahal, pumayag si Clarice at pinirmahan ang paglalabas ng pondo. Makalipas ang ilang buwan, humingi muli si Nathaniel ng tulong. Sa pagkakataong iyon, mas malaki ang kanyang kailangan, 1,000,000 piso. Upang makumbinsi ang kasintahan, ipinakita niya ang mga kontrata, mga business proposal at mga financial projections na nagpapakita na mabilis na pagbabalik ng puhunan. Bilang eksperto sa pananalapi, sinuri ni Clarice ang mga dokumento. Mukha naman itong lehitimo, may mga selyo at pirma ng mga katang-isip na kliyente. Kaya muli siyang pumayag, dala ng paniniwalang para rin ito sa kanilang kinabukasan. Habang lumilipas ang panahon, may lumalaki ang perang pinagkakatiwala ni Clarice kay Nathaniel. Hindi lamang ang kanyang personal na ipon na naubos, kundi pati ang perang minana niya mula sa kanyang yumao na ama. Ang buong pondo ng kanilang planong kasal at ang perang inilaan para sa hulugan ng kanilang bahay. Pagsapit ng taong 2021,
Mahigit 4 na milyong piso ang nailabas ni Clarice para sa mga proyekto ng nobyo. Ngunit sa halip na lumaki ang kanilang kita, tila lalong lumalala ang sitwasyon. Palagi may dahilan si Nathaniel kapag tinatanong kung kailan maibabalik ang pondo. Palagi may delay sa kliyente, palagi may glitch sa system, at palagi may problemang kailangang ayusin. At sa bawat tanong ni Clarice, may nakahanda namang lohikal na paliwanag si Nathaniel. Dahil sa bulag na pagmamahal, pinili ni Clarice ang magtiwala kaysa maghinala. Hanggang dumating ang isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Noong November 2021, nakatanggap si Clarice ng isang hindi inaasahang tawag mula sa head office ng kanilang bangko. May kakaiba at kaduda-dudang transaksyon umano na nauugnay sa kanilang joint investment account. Noong una ay inakala ni Clarice na simpleng verification lamang iyon o isang system error. Ngunit habang sinusuri niya ang mga digital records na ipinadala sa kanya, napansin niya ang isang serye na malalaking withdrawals na wala siyang anumang kaalaman. May mga perang nailipat sa mga kakaibang account. May mga fixed-term investments na sapilitang isinara bago ang maturity date. At may mga dokumentong may kanyang opisyal na pirma. Ngunit alam ng kanyang sistema na hindi siya lumagda sa mga iyon. Bilang isang bihasang accountant, agad niyang napansin ang mga detalyeng hindi tugma. Maling petsa sa pag-aproba, maling format ng stroke ng pirma, at ilang dokumentong malino na ginamitan ng manipulasyon. Doon nagsimulang mabuo ang isang nakapanghihilakbot na hinala. Sa loob ng 3 linggo, nagsagawa si Clarice ng sarili niyang tahimik na pagsusuri. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa auditing upang bakasin ang bawat sentimo. Tahimik niyang kinolekta ang mga bank records, sinuri ang mga transaction history gabi-gabi, at pinagkumpara ang mga pirma sa mga orihinal niyang dokumento. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, isang nakakagulat at mapait na katotohanan ang lumabas. Hindi napunta sa negosyo ang malaking bahagi ng milyong-milyong pera. Hindi rin ito napunta sa software development o pagbili ng mga server. Sa halip, ang pondo ay direktang napunta sa pagbili ng isang luxury condominium unit sa Cebu City, pagbili ng mga mamahaling sasakyan at mga mararangyang biyahe sa ibang bansa. Mas masakit pa rito, natuklasan niyang may ibang babae si Nathaniel. Isang sikat na social media influencer na nakabase sa Cebu. Doon niya nalaman na ang malaking bahagi ng perang pinaghirapan nilang ipunin, kasama ang pamanang ng kanyang yumaong ama, ay ginamit lamang upang pondohan ang marangya at lihim na buhay ng kanyang nobyo kasama ang bago nitong karelasyon. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka-magbabaing bahagi ng kanyang natuklasan. Na mas lalong mag-imbestiga si Clarice, nakita niyang pineke ni Nathaniel ang kanyang lagda sa mga electronic authorization at bank forms na hindi niya kailanman nakita o inaprubahan. Sa puntong iyon, ang usapin ay lumagpas na sa linya ng simpleng pagtataksil sa relasyon. Ito ay isa ng seryosong usaping kriminal. Noong January 2022, sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, pinili ni Clarice ang maging matatag. Lumapit siya sa National Bureau of Investigation o NBI. Dala ang daan-daang pahina na matitibay na dokumento, mga bank statement, notarized record, forensic signature comparisons at digital transaction logs. Nagsimula ang isang malawakang investigasyon ng mga otoridad. Habang sinusuri ng mga eksperto ang mga ebidensya, unti-unting lumitaw ang sistematiko at malamig na kalkulasyon ng ginawang panlilinlang ni Nathaniel. Lumakas ang kaso laban sa software engineer. Ang dating kwento na magkasintahan ay naging isang formal na usapin ng paglabag sa batas. Noong June 2022, formal nang naisampa sa korte
Ang mga kasong falsification at commercial documents, estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa unauthorized financial access. At may tatlong pangunahing pinagmulan ng pondo. Una, ang wedding fund contribution na nagkakahalaga ng 500,000 piso na sa halip na papunta sa layunin nito ay ginamit bilang down payment para isang luxury vehicle. Pangalawa, ang business loan investment na umabot sa 1,000,000 piso na ang tunay na naging patutunguhan ay ang pagbabayad ng amortization para sa isang condominium sa Cebu. At panghuli, ang pamana mula sa ama at personal na ipon na nagkakahalaga ng higit sa 2,250,000 piso na ayon sa tala ay nagamit para sa mga marangyang biyahe at mga regalong ibinigay sa ibang babae. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, nagsumite ang mga bangko ng kanilang mga opisyal na record kasama ang mga CCTV footage ng mga araw na ginawa ang mga transaksyon. Isang forensic examination ang nagpatunay na ang mga pirma ni Clarice ay sadyang ginaya gamit ang teknolohiya at hindi tugma ang stroke patterns at pressure points nito. Ang digital forensics naman ay nagpakita na ang mga electronic signatures ay isinagawa gamit ang IP address at mga devices na direktang nakarehistro sa opisina at pangalan ni Nathaniel. Sinubukan ng depensa na baliktarin ang kwento. Iginiit nila na voluntaryong ipinahiram ni Clarice ang pera bilang bahagi ng kanilang investment bilang magkasintahan. Ngunit sa bawat argumento ng kampo ni Nathaniel, may katapat na dokumento ang prosekusyon na sumasalungat dito. Ang mga pekeng pirma ang naging pinakamabigat na pako sa krus ni Nathaniel. Makalipas ang halos 1 taon na matinding laban sa korte, umabot sa yugto ng desisyon ang kaso. Noong August 2023, puno ang silid hukuman ng basahin ng hukom ang hatol. Tahimik ang lahat habang binabasa ang sentensya. Napatunayang nagkasala si Nathaniel Cruz nang walang kaduda-duda. Iniutos ng korte ang pagpataw ng parusang pagkabilanggo, ang pagbabalik ng kabuuang halagang higit 4 na milyong piso at pagbabayad ng danyos perwisyo at interes. Sa araw na iyon, tuluyang bumagsak ang impyernong binuo ni Nathaniel sa ibabaw ng kasinungalingan. Iniwan siya ng kanyang mga investor, kliyente at maging ng babaeng pinaglaanan niya ng ninakaw na yaman. Para kay Clarice, ang hatol ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapanumbalik ng kanyang dignidad at katotohanan. Matapos ang hatol, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhay at pananalapi. Pagsapit ng taong 2025, sa tulong ng kanyang determinasyon, matagumpay niyang naitatag ang kanyang sariling financial consulting firm na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng financial fraud at pagtuturo ng financial literacy. Natutunan ni Clarice na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan upang ipikit ang mga mata sa katotohanan. Ang pagtitiwala ay mahalaga, ngunit ang pagberipika ay proteksyon sa mga kasong ito. At ang hustisya ay maaring maging mabagal at masakit, ngunit sa huli, napatunayan ng kasong ito na kapag nagsimula na magsalita ang mga dokumento at ang batas, ang katotohanan ang palaging mananaig. At walang kasinungalingang ang kanyang magtago sa dilim habang buhay.